Magandang gabi po sa lahat mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Bago pa ako matulog, share muna ako ng aking verse of the day ngayong gabi. Kung meron kayong mga Biblia, buksan po niyo ang iyong Biblia sa Santiago 3:5 hanggang 17. Ating basahin po. Sinabi dito sa 5, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Amen. 6. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. 7. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paaamuhin at talagang napapaamo ng tao. Jesus name. 8. Ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamatay. Amen. Hallelujah. 9. In Jesus name. 9. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nanggagaling ang pagpupurit, panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. 12. Mga kapatid, hindi makapamungang ulibo ang puno ng igos, ang puno ng ubas, at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alak. 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa magitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kumbabaan at karunungan. 14. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay higit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. 14. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. 16. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. 17. Last verse. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin, sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Amen. Hallelujah. Mababasa natin dito ang dila. Ang dila ay isang maliit na parte ng ating katawan. Pero ang dila ay pwedeng wasakin ang iyong buhay. Pwedeng wasakin ang isang pamilya sa dila. Dahil ang dila, napakadelikado na parte. Lahat na makita sa lupa pwedeng mapaamo ng dila. Mababasa natin dito, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad, gumagapang, nakatira sa tubig ay kanyang pwedeng paamuhin. Pero ang dila, mapaamo mo kaya ang dila? Ilang dila, pwede siyang magpakunwari. Pwede siyang magsabi ng magandang ipalabas sa kanyang dila. Magandang mga mensahe. Pero nakatago pala, may kaplastikan. Ito ang pinakadelikado sa lahat. Dahil kung hindi po natin makontrol po ang ating dila, yan po ay kapahamakan ng bawat isa.
mababasa din natin dito, ang dila ay ginagamit din natin sa pagpuri o pag-worship, pagbabasa ng mensahe ng Panginoon. Kung magkasala man po tayo, dito din nanggagaling yung dila na to. Kaya mga kapatid, atin pong i-control. Kung tayo ay pinili at anak ng Panginoon at tunay na Christian, meron po tayong self-control sa ating buhay. Jesus name. Meron po tayong control. May self-control po tayo bilang isang anak. Dahil bilang isang Kristiyano, alam po natin na masama po ang magmura, masama po ang magpuna, at masama po ang mag-judge at maghukom sa kapwa-tao. Dahil dito sa mundong ibabaw, wala pong perpekto. Wala po. Ang ating Panginoon lang po ang perpekto. Wala po tayo. Dahil kung ginawa po tayong perpekto, puro na may magpuri pa kaya sa ating Panginoon at magpakumbaba kung lahat tayo ay perpekto dito sa mundong ibabaw? Wala na siguro. Walang sinumang makakapantay ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya bilang isang anak at pinili ng Panginoon, meron tayong atin pong isa puso ang love. Control. I-control po natin. Meron tayong self-control. Dahil kung alam po natin ang mensahe ng Diyos ay hindi po maganda ang pagmura at hindi din maganda na tayo po ay maghukom ng kapwa-tao natin. Dahil mapabasa natin dito sa verse 12, mga kapatid, hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos, ang puno ng ubas, at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal tubig alat. Tama? Bilang isang tagasunod at pinili ng Diyos, tayo po ay sumunod sa kanyang mga utos. Be obedient at kahit anuman pong challenge na dinaanan natin, mga kapatid, tayo po ay magtagumpay at kasama natin ang Panginoon. Ilang bisis man po tayo matisod o madapa o mabagsak, babangon tayo at kasama natin ang Diyos. Hindi po mananalo ang kasamaan, kundi ang kabutihan lamang. Dahil ang ating Panginoon na sinasamba ay buhay. She is the great God. Walang sinumang makakapantay sa Kanya. Dahil kung ano po yung laman ng isip at puso, mga kapatid, nakikita at nababasa ng Panginoon. Kaya let's let's return and come back our Lord Jesus. Hindi na po tayo gumawa ng hindi kaaya-aya o nakakalugod sa mata ng Diyos. Habang andito po tayo sa mundong ibabaw, gumawa po tayo ng mabuti. Bilang anak, bilang Kristiyano, atin pong i-share ang kaligtasan sa bawat isa. Atin pong i-share ang salita ng Panginoon sa bawat isa. Sa 17 mababasa natin, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay. Amen. Yes. Kung nasa sentro ng Panginoon yung buhay mo, relax, at napakaganda talaga na kasentro yung buhay mo sa kay Kristo. Yung kapayapaan andyan palagi, mahinahon, mahabagit, masipag sa paggawa ng mabuti, at hindi nagkukunwari bilang isang anak ng Diyos. Dahil kung tayo po ay nagkukunwari, makikita din yan ng Panginoon na tayo ay nagkukunwari. Bilang isang anak, bilang
isang anak ng Panginoon at tagasunod na pinili ng Diyos. Magkasala man po tayo, pero nakokonsensya po tayo dahil alam po natin ang mensahe ng Diyos. Kung tayo po ay nagkasala, lumuhod at lumapit sa ating Panginoon, huwag na po nating patagalin pa na ang kasalanan ay mamuhay dito sa ating puso. Dahil pag yan ay lumaki, nako, delikado yan. Dahil ang kasalanan ay, alam niyo naman, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero kung tinanggap po natin si Jesus bilang ating tagapagligtas or Savior, meron po tayong eternal life, mga kapatid. Kaya ano pang hinahintay natin? Tayo na po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Gawin po natin na maayos ang ating pamumuhay. Sa bawat umaga na tayo po ay ginigising ni Lord, na tayo po ay malakas, at hanggang ngayon po tayo po ay nakahinga pa dahil binigyan niya naman tayo ng panibagong araw, panibagong lakas. Atin pong isentro ang ating buhay sa ating Diyos. Atin pong isurrender ang ating buhay. Napakaganda po na nakasentro ang buhay natin sa ating Diyos. Kaya habang andito pa po tayo sa mundong ibabaw, tayo po ay magbalik loob na po sa ating Panginoon. Iwan na po natin ang hindi nakakalugod. Meron man po mga challenge o mga pagsubok na ating dinadaanan ngayon. Yan po ay mga trials po. Lumapit lang po tayo sa ating Panginoon, humingi ng tawad at magpakumbaba, dahil wala po tayong magagawa kung hindi dahil sa ating Panginoon. Sa kabila po ng ating mga pinagdaanan ngayon, tayo po ay magbasa ng Biblia, dahil dito sa Biblia na ito, dito mo po makikita, dito mo po mababasa ang kabutihan ng Diyos, ang sakripisyo na sa atin nang siya po ay pinako, kinutya dito sa lupa nung dito pa siya nagkatawang tao. Pinako siya dahil sa ating kasalanan. Kaya bilang tagasunod at anak ng Diyos, tayo po ay gumawa ng mabuti. Iwan na po natin ang hindi nakakalugod na mga gawain. Dahil yan po ang gusto ng Panginoon sa kanyang pagbalik. Lahat po tayo ay makasama niya, kapatid. Hindi lang po ako, ikaw, tayong lahat ang gusto ng Diyos na makasama. Makapiling niya sa kanyang trono. Yan po ang kalooban ng Diyos, na tayo lahat ay kanyang makapiling. Hindi po doon sa impyerno. Dahil napakainit po ang impyerno. Ang impyerno po ay isang dagat-dagatang apoy. Napakainit po doon. Kaya habang andito pa po tayo, i-grab po natin ang opportunity. Tayo na po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa gabing ito, I hope na magrima at maukit ang mensahe ng Diyos na aking sinishare sa inyo, mga kabayan, mga kapwa OFW. Malayo man po tayo sa Pinas, pero hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoon sa araw-araw, minuto, segundo ng ating buhay. Thank you, Lord, dahil sa araw na ito, sa gabing ito, nakashare naman ako ng iyong mensahe sa aking channel. At kung bago ka pa po sa channel ko, don't forget to like and comment para mapusuan ni Jing Vlog. At don't forget to pindot my bell
notification. Yung pulang bell button dyan, huwag kalimutang pindutin para updated po kayo sa mensahe ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa mensahe ito. Kung meron po kayong Biblia, basahin po niyo sa Santiago 3:5 12 hanggang 17. Napakahaba po ng versikulo na binigay ko ngayong gabi. I hope na maintindihan niyo po with the Holy Spirit. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. At hanggang dito na lang po. Magandang gabi sa lahat, mga ka-OFW, ka-vlogger. Salamat sa lahat sa pag-support ng aking channel. Hindi po ito akin, para po ito sa Panginoon. Sinishare ko po yung mensahe, yung kabutihan ng Diyos para sa lahat. Ang kaligtasan po ay para sa lahat, hindi lang po para sa akin, kundi para sa atin lahat po ang kaligtasan. Kaya sinishare ko po ang mensaheng ito para sa lahat. At hanggang dito na lang po. Don't forget to like and comment para mapusuan. And don't forget to subscribe my channel, Jing Vlog. Pakipindot na din po ang pulang bell button para updated po kayo sa mga bago kong video. Paalam! I love you with the love of the Lord. God bless all.